Sa iba pang balita, nais naman ni Ka Eric Almendras, isang dating kadre ng mga NPA na magkaroon ng totoong representasyon ng mga katutubo sa mababang kapulungan ng Kongreso. Sa panayam ng Co-op Virtual Radio TV kay Almendras sa programang Up Up Pilipinas, sinabi nito na liban sa mga mandatory representative ng mga katutubo sa lokal na lehislatura, wala pa sa mga ito nagsisilbing tunay na boses ng mga katutubo sa Kongreso dahil sa kakulangan ng pondo. Ang nangyari, ang enabling law ng sectoral representation, ang ipinasang batas noong 1995 ay idadaan sa eleksyon sa party list. You need millions para magkampanya, para manalo ka sa party list. Imagine ba, Deloni, na during election, isang party list organization lang or group ang pwede mong iboto. Samantalang sa senador, 12. Dahil dito'y nagsanib puwersa ang ipanaw at sambayanan upang ituloy ang paglalakbay ng taong bayan, partikular ang mga katutubo, patungo sa Kongreso upang magkaroon sila ng boses dahil patuloy na din naman silang pinagsasamantalahan o napagsasamantalahan ng mga mayayaman at iba pang mga may impluwensya. Nakipagpulong po ang sambayanan, national leadership, kasama po ang MIPCPD, Mindanao Indigenous Peoples Council for Development and Peace sa Mindanao. At isa sa napagkasunduan doon ay ang pagbubuo at pagsasanib lakas ng dalawang grupong nagtataguyod ng nation building, peace advocacy, and development programs na ang layunin ay mapagkaisa. Hindi lamang ang pamayan ng katutubo, kung hindi ang pagsusumikap na rin ng mga dating rebelde at mga kadre at pamilya namin na makabawi din kami sa ating bayan sa pamamagitan po ng pagtutuwid ng aming mga pagkakamali. Ang tinig ni Ka Eric Almendras, tagapangulo, tagapamuno naman ng mga dating kadre ng teroristang NPA dito sa Pilipinas.